Kapatid, ang pamilya ang unang regalo ng Diyos sa atin, kanlungan ng pag-ibig, pag-aaruga at pagtutulungan. Ngunit kahit sa loob ng tahanan, may mga pagsubok, di pagkakaunawaan, kakulangan, karamdaman o pagkakalayo ng loob. Sa ganitong mga sandali, lalong mahalaga ang panalangin. Sa panalangin, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating pamilya, ang bawat miyembro, bawat pangangailangan, bawat sugat na kailangang pagalingin, at bawat pangarap na nais matupad. Ang panalangin ay parang bigkis na muling nag-uugnay sa puso ng bawat isa. Sa tuwing tayo'y nananalangin para sa ating pamilya, ipinapakita natin na kilala natin ang Diyos bilang sentro ng ating tahanan. Hindi kailangang perpekto ang bawat isa sapagkat ang biyaya ng Diyos ang magpapakumpleto sa kakulangan natin. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ng pag-asa sa kabila ng mga hamon. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Josue chapter 24 verse 15. Aming Amang nasa langit, Diyos ng pag-ibig, pagkakaisa at habag. Lumalapit po ako sa iyo ngayong gabi o araw. May pusong puno ng pasasalamat, ngunit sabay ding may dalang mga alalahanin at mga pangarap para sa aking buong pamilya. Ikaw ang pundasyon ng aming tahanan, at sa iyo ko po nais ialay ang lahat ng aspeto ng aming buhay, ang aming mga relasyon, ang aming mga gawain, ang aming mga kalakasan at kahinaan, at higit sa lahat ang aming hinaharap. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Salamat sa mga taong kasama ko sa bawat yugto ng aking buhay. Sa bawat pagtawa, sa bawat luha, sa bawat pagsubok at sa bawat tagumpay. Salamat sa magulang kong patuloy na nagsasakripisyo at nagmamahal kahit hindi palaging napapansin. Salamat sa mga kapatid kong nagsisilbing katuwang, karamay, at minsan man ay kakampi o kaaway, ngunit laging bahagi ng puso ko. Salamat sa mga anak kung meron man na siyang kagalakan ng tahanan, at sa bawat miyembrong napapalalim sa kahulugan ng salitang pamilya. Ngunit alam ko po, Panginoon, na kahit isang dakilang biyaya ang pamilya, ito rin po ay isang malaking responsibilidad. Kaya't sa iyo ko iniaangat ang bawat isa sa amin. Kung may alitan sa aming pagitan, Panginoon, basagin mo ang pader ng tampo, pride at katahimikan. Palitan mo ito ng pagpapatawad, pagalangin, pag-unawa at mas malalim na pagmamahalan. Kung may nasasaktan, pagalingin mo po. Kung may nahihirapan, palakasin mo po. Kung may naliligaw ng landas, gabayan mo po pabalik sa tamang daan. Panginoon, bigyan mo po ng lakas ang aming mga magulang sa kanilang pagod na mga katawan na kanilang ginagampanang papel bilang ilaw at haligi ng tahanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang karunungan upang makapagturo sa amin ng tama, at ang tibay ng loob upang maitaguyod ang aming pangangailangan, hindi lang sa material, kundi pati sa moral at espiritual na aspeto ng buhay. Palawakin mo po ang kanilang pasensya at pataasin mo ang kanilang pananampalataya
sa mga panahong tila hindi sapat ang kanilang kayang gawin. Sa mga anak, Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba at masunurin. Tulungan mo kaming laging gumalang at magpasalamat. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na makatulong, hindi lamang sa gawaing bahay, kundi sa pagtaguyod ng isang masaya at mapayapang tahanan. Kung kami man ay dumaraan sa mga pagsubok, sa pag-aaral, sa pagkakaibigan, sa pagdadalaga at pagbibinata, Panginoon, yakapin mo po kami at akayin palapit sa iyo. Kung may isa man sa amin na dumaraan sa lungkot, depresyon, sakit o anumang mabigat na pinapasan, ilapit mo po siya sa iyong presensya. Ipagtanggol mo po kami mula sa mga salitang nakakasakit, sa mga impluwensyang sumisira, sa mga tukso ng mundo. Balutin mo ang aming tahanan ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang dugo na si Jesus na nagbibigay ng tagumpay, kaligtasan at pag-asa. Hinihiling ko rin po, Ama, na maging sentro ka ng aming pamilya. At naway hindi lamang kami magtipon sa hapagkainan o sa panunood ng TV, kundi magtipon rin upang magdasal, magbasa ng salita mo, at magpalakasan sa pananampalataya. Bigyan mo po kami ng mga mata na laging naghahanap ng kabutihan sa isa't isa, at mga puso na marunong magpatawad at magmahal kahit mahirap. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalatayang matibay, yung pananampalatayang hindi natitinag ng kahirapan, hindi nangihina sa gitna ng unos, at hindi nawawala kahit kailan. Naway ang aming pamilya ay hindi lamang maging ligtas at masaya, kundi maging instrumento ng iyong pag-ibig sa ibang tao. Gamitin mo kami bilang ilaw sa iba, bilang inspirasyon sa mga pamilya rin na dumaraan sa pagsubok. Tulungan mo kaming maging buhay na patotoo ng iyong katapatan at biyaya. Ito pong lahat ay aming itinataas sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, na siyang tunay na punong haligi ng aming tahanan. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, Ikaw na lumikha sa bawat isa sa amin at tumawag sa amin upang mamuhay hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang isang pamilya na may layunin, pananampalataya at pag-ibig. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong oras na ito nang may kababaang loob at may puso ng pasasalamat at paghingi ng tulong. Salamat po, Panginoon, sa aming pamilya. Ito'y hindi perpekto, ngunit ito'y isang biyayang patuloy naming pinanghahawakan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sa gitna ng bawat hamon, alam naming ikaw ang dahilan kung bakit kami nananatiling magkasama. Salamat po sa bawat miyembrong nagbibigay ng sigla at saysay sa aming araw-araw na buhay. Salamat sa mga pagkakataong kami ay nagtutulungan, nagtatawanan at nagsasama-sama sa harap ng lamesa, sa loob ng tahanan at higit sa lahat sa panalangin. Ngunit Ama, hindi rin po namin maikakaila na may mga sandaling kami ay nagkakawatak-watak. May mga hindi pagkakaunawaan, may mga tampuhan, may mga salitang nasasabi na hindi na mababawi, may mga sugat sa loob na hindi laging napapansin.
Kaya't sa oras na ito, itinataas po namin ang aming buong pamilya sa iyong mga kamay. Pag-isahin mo po kami, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang pusong marunong makinig, umunawa at magmahal kahit sa gitna ng pagkakaiba-iba. Turuan mo kaming umako ng pagkakamali at huwag maging alipin ng pride at galit. O Diyos, Ikaw ang nagsabi na ang tahanang nakatayo sa iyo ay hindi matitinag. Kaya't itinatayo po namin ang aming tahanan sa batong matibay. Ang iyong salita, nais naming maging isang pamilya na hindi lamang nagkakaisa sa pangalan, kundi tunay na nagkakaisa sa layunin, pananampalataya at direksyong mula sa iyo. Maging sentro ka po ng aming relasyon sa isa't isa. Sa bawat desisyon, sa bawat usapan, sa bawat plano, naisin naming ikaw ang manguna. Panginoon, hinihiling din po namin ang proteksyon mo sa aming pamilya, hindi lamang laban sa pisikal na sakit o kapahamakan, kundi higit sa lahat, laban sa mga espiritual na panganib. Ilayo mo po kami sa tukso ng kasinungalingan, inggit, galit, katamaran, kahalayan at materyalismo. Turuan mo kami ng kabanalan, disiplina at takot sa iyo. Sa bawat miyembro ng aming pamilya, lalo na sa mga kabataan, itanim mo po ang malalim na ugnay, isang ugnayang hindi basta-basta mawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Bigyan mo po kami ng karunungan at pag-ibig ang mga magulang upang maging huwaran at gabay. Palakasin mo po ang kanilang loob lalo na kapag sila'y napapagod at nawawala ng pag-asa. Palitan mo po ng katiyakan ang kanilang pag-aalala at bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula sa iyong presensya. At para sa mga anak, Panginoon, dalangin po namin na lumaki silang may takot sa iyo, may malasakit sa isa't isa at may pananabik na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Na huwag silang mahulog sa maling landas, kundi matutong kilalanin ka at sumunod sa iyo mula sa murang edad pa lamang. Naway maging matibay ang kanilang pananampalataya na kahit dumating ang unos ng buhay, mananatili silang nakaangkla sa iyo. Kung may isa pang miyembro ng aming pamilya na nalalayo sa iyo, Panginoon, hipuin mo po ang kaniyang puso. Kung siya'y nalilito, bigyan mo siya ng liwanag. Kung siya'y sugatan, gamutin mo. Kung siya'y nalalamig sa pananampalataya, pag-apuyin mo pong muli ang apoy ng pananalig sa kanyang puso. Walang sino man sa aming pamilya ang nais naming maiwan sa dilim. Panginoon, lahat kami, nais naming sabay-sabay na lumapit sa iyo. Tulungan mo po kami na huwag lang hangarin ang panlabas na kasaganaan, kundi ang mas malalim na yaman, ang yaman ng pag-ibig, pagkakaisa, pagtitiwala sa iyo, at pagtutulungan sa loob ng tahanan. Nais naming ang aming pamilya ay maging liwanag sa komunidad, hindi upang ipagmalaki ang aming kabutihan, kundi upang ipakita kung gaano kakabuti at tapat sa mga pamilyang nagtitiwala sa iyo. At sa mga panahong kami susubukin sa sakit, sa kawalan, sa kalungkutan, at hindi pagkakaunawaan, Panginoon, ipaalala mo po sa amin na kasama ka pa rin. Ibalik mo kami palagi sa paanan mo, sa presensya mo, at sa iyong dakilang plano. Huwag mong hayaang mawala kami sa landas.
ilapit mo kami sa isa't isa at higit sa lahat palapit sa iyo. Ito po ang aming panalangin, isang panalangin ng pag-asa, paghihilom at panibagong simula. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas at hari ng aming tahanan. Amen. Aming Diyos na buhay, aming manlilikha, tagapagtanggol at ilaw sa gitna ng kadiliman. Kami po ay lumalapit sa iyo bilang isang pamilya na uhaw sa iyong presensya, na uuhaw sa katotohanan at naglalakbay sa gitna ng isang mundong puno ng kaguluhan, tukso at kawalang katiyakan. Punuin mo po ang aming tahanan ng iyong banal na presensya at itanim mo sa puso ng bawat isa ang pananampalatayang matibay, malalim at hindi natitinag ng unos. Panginoon, marami pong pamilya ngayon ay pinanghihinaan ng loob. Marami ang nag-aaway, marami ang nagkakawatak-watak, marami ang nawawala ng direksyon. Kaya't idinadalangin namin na ang aming sambahayan ay hindi mapabilang sa mga nagkakahiwalay-hiwalay, kundi maging sambahayang nananatiling buo, lumalaban at tumindig sa iyong salita. Panginoon, itinuring naming biyaya ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ngunit alam rin naming may mga araw na hindi kami nagkakaintindihan. May mga araw na kami nagkakamali, nasasaktan at minsan ay nalilimutan ka sa dami ng aming inaasikaso. Kaya't muli po naming iniaalay sa iyo ang aming buong buhay, buong tahanan at buong pagkatao. Linisin mo po ang bawat sulok ng aming puso, ang bawat lihim na sama ng loob, takot o pagdududa, at palitan mo ito ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang nakaugat sa iyo. Ama, tulungan mo po kaming maging matatag sa pananalig. Sa mga panahon ng kakulangan, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming tagapaglaan. Sa mga panahon ng kalungkutan, ikaw ang aming kaaliwan. Sa mga panahong kami ay nalilito at hindi na alam ang susunod na hakbang, ikaw ang aming direksyon. Nais po naming ang bawat desisyon naming pamilya ay laging nakaayon sa iyong kalooban. Itinataas din po namin ang aming mga magulang, bigyan mo sila ng karunungang mula sa langit upang maitaguyod ang kanilang mga anak sa daang matuwid. Sa bawat pagpapagal nila sa trabaho, sa bahay at sa pangaral, balutin mo sila ng iyong lakas at kalinga. Turuan mo silang manalangin, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa aming ding mga anak. Ibalik mo po sa kanila ang tuwa at pag-asa sa gitna ng kanilang mga sakripisyo. At kami pong mga anak, Panginoon, ay lumuluhod din sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, hindi lang sa oras ng kaginhawaan, kundi lalo na sa oras ng pagsubok. Bigyan mo kami ng puso na marunong gumalang, magpasalamat at maging masunurin. Huwag mong hayaang mahulog kami sa mga bitag ng mundo, sa tukso ng barkada, maling relasyon, kasinungalingan o kasalanan. Sa halip, itaas mo po kami sa iyong presensya at punuin mo kami ng karunungan at pagtatakot sa iyo. Kung ang aming pamilya ay dumaraan sa pagsubok, maging ito man ay sakit, pagkabigo, utang, problema sa relasyon o spiritual dryness,
Panginoon, lumapit ka po sa amin. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na kailanman ay hindi nagkukulang. Ibalik mo po ang apoy ng pananampalataya sa aming tahanan. Turuan mo kaming manalangin ng sabay-sabay, hindi lamang kapag may problema, kundi lalo na kapag may pagpapala. Turuan mo kaming magpasalamat sa maliliit na bagay at kilalanin ka sa bawat takbang ng aming buhay. Panginoon, pangarap po naming maging pamilyang nakikita ka, hindi sa pamamagitan ng panlabas na anyo, kundi sa aming pag-uugali, desisyon at ugnayan sa isa't isa. Nais naming maging halimbawa ng isang tahanang may takot sa Diyos, hindi para ipagmalaki ang aming sarili, kundi upang ituro sa iba kung gaano kakabuti sa mga taong nagtitiwala sa iyo. At sa huli, Panginoon, sa bawat araw na dumarating, bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. Naway ang bawat miyembro ng aming pamilya ay lumalim sa relasyon sa iyo. Gamitin mo po ang aming pamilya bilang instrumento ng iyong pag-ibig sa ibang tao. Naway ang aming buhay ay maging ilaw sa gitna ng dilim at maghatid ng pag-asa sa mga nawawala ng tiwala sa pamilya at sa iyo. Lahat ng ito'y aming taimtim na idinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. O Diyos ng mapagpatawad at puspos ng habag, ang mga sandaling ito, kami po'y buong pamilya ay lumuluhod sa iyong harapan. Bitbit ang aming mga pagkukulang, ang aming mga sugat, ang aming mga hindi nasambit na hinanakit, at ang aming tahimik na mga panaghoy. Kami po ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran, kagalingan at panibagong simula bilang isang sambahayan na naghahangad ng kapayapaan mula sa iyo. Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ikaw pa rin ang nagbuklod sa amin. Ngunit inaamin po namin maraming pagkakataon na kami ay nasaktan, nakasakit at nagkulang sa isa't isa. May mga salitang binitawan sa galit, may mga kilos na lumimot sa paggalang, at may mga panahong kami tumahimik at hindi nagpakita ng malasakit. Sa lahat ng ito, patawarin mo po kami, Panginoon. Hindi lang bilang individual, kundi bilang isang pamilya. Tulungan mo kaming maging bukas sa pagpapatawad. Linisin mo ang aming mga puso sa galit at hinanakit na matagal nang nananahan sa aming mga dibdib. Palitan mo ito ng pag-unawa, ng pagkakalinga at ng tunay na pagmamahal. Huwag mong hayaan na ang mga hindi pagkakaunawaan ay tumubo bilang pader sa pagitan naming magkakapamilya. Sa halip, sirain mo po ang mga hadlang at itayo ang tulay ng pagkakasundo. Turuan mo kaming magsabi ng patawad ng buong puso at pinapatawad kita ng walang pasubali. O Diyos, ikaw ang Diyos ng mga panibagong simula. Kaya't idinadalangin po namin na bigyan mo ang aming pamilya ng bagong simula ngayon. Naway simula sa araw na ngayon, mamayani ang iyong pag-ibig sa bawat sulok ng aming tahanan. Magsimula nawa ang panibagong yugto ng aming pagsasama, isang yugtong puno ng malasakit, respeto, bukas na komunikasyon at higit sa lahat, pananampalataya sa iyo.
Ihanda mo rin po ang aming mga puso na harapin ang mga darating pang pagsubok. Gawin mo kaming matatag, hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil ikaw ang aming sandigan sa gitna ng krisis. Ikaw ang aming kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang aming katahimikan. At sa gitna ng pagkakahiwalay-hiwalay ng mundong ito, ikaw ang nagbibigay ng pagkakaisa. Panginoon, inaanyayahan ka po namin na manahan sa aming tahanan. Maging sentro ka ng aming usapan, ng aming plano, ng aming mga pangarap. Gawin mo kaming isang pamilyang hindi lamang nakabase sa damdamin, kundi nakaangkla sa katotohanan at sa iyong salita. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng dasal sa loob ng tahanan, na kami ay magtipon-tipon upang hindi lang magkwentuhan, kundi upang magpasalamat, magsisi at magtiwala sa iyo. Aming Ama, bigyan mo rin po ng karunungan ang bawat isa sa amin. Sa mga magulang, karunungang mamuno, magmahal ng tapat, at magsakripisyo ng may galak. Sa mga anak, karunungang sumunod, rumespeto at umunawa. Sa bawat kapatid, karunungang magtulungan at maging sandigan ng isa't isa. Kung sakaling may mga mahal kami sa buhay na nawawala, naliligaw o nasasaktan sa kanilang pananampalataya, Panginoon, iniaabot po namin sila sa iyo. Hipuin mo po ang kanilang puso, dalhin mo sila pabalik, hindi lamang sa aming tahanan, kundi sa iyo. Sapagkat ang pamilya ay hindi ganap kung may isa mang nawawala sa iyong presensya. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Salamat sa pagkakataong ayusin ang nasira. Salamat sa pananampalatayang magpatawad at salamat sa biyayang magpatuloy kahit marami ng pinagdaanang luha at sugat. Naway ang aming pamilya ay maging saksi ng iyong habag at kapangyarihan. Hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil ikaw ay matapat. Lahat ng ito'y aming idinadalangin. Walang ibang inaasahan kundi ikaw. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Aming Diyos na banal, mapagmahal at makatarungan, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob. Bitbit ang aming mga puso na naghahangad ng pagbabago at paghubog. O Diyos, salamat po sa paalala na ang tunay na kabanalan at kabutihan ay hindi lang nasusukat sa aming mga dasal at salita, kundi sa kung paano namin pinapakita ang paggalang sa bawat isa at sa bawat nilikha mo. Panginoon, turuan mo po kami na unang-una sa lahat, magpakita ng buong paggalang sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong marunong yumuko sa iyong kapangyarihan, marunong makinig sa iyong mga salita, at marunong sumunod sa iyong mga utos kahit mahirap. Panginoon, patawarin mo po kami kung minsan napapabayaan naming igalang ka sa pamamagitan ng aming mga pasya, sa aming mga sinasabi at sa mga bagay na inuuna namin. Itanim mo sa aming puso na ikaw ang Diyos na banal at karapat-dapat kang igalang sa bawat aspeto ng aming buhay, sa aming pananalita, sa aming mga iniisip, sa aming mga kilos, at sa aming mga pangarap. Panginoon,
Turuan mo rin po kaming magpakita ng tunay na paggalang sa aming mga magulang at mga nakakatanda. Minsan, Panginoon, nadadala kami ng aming kabataan at kakulangan sa karanasan. Nais naming gawin ang gusto namin, hindi namin naiintindihan ang mga payo at paalala ng aming mga magulang. Patawarin mo po kami kung minsan kami nakakapagsalita ng walang galang, nakakalimot magpasalamat at nagiging matigas ang ulo. Bigyan mo kami ng kababaang loob na tanggapin ang kanilang pangaral at ang kanilang pag-aaruga, sapagkat alam naming sila'y ginamit mo upang hubugin ang aming buhay. Turuan mo kaming magpahalaga sa kanilang pagod, sakripisyo at pagmamahal, at bigyan mo kami ng pusong laging handang tumulong at sumuporta sa kanila, lalo na sa kanilang pagtanda. O Diyos, turuan mo po kaming magpakita ng paggalang sa kapwa, kahit na hindi sila katulad namin, kahit na iba ang kanilang opinyon, paniniwala o pananaw. Madalas, Panginoon, napapadala kami ng aming emosyon at nakakalimot kaming igalang ang mga taong hindi namin kaintindihan o kasundo. Paalalahanan mo po kami na bawat tao'y nilikha mo ayon sa iyong wangis at sila'y may dignidad na karapat-dapat igalang, anuman ang kanilang estado sa buhay, anuman ang kanilang itsura, at anuman ang kanilang pinaniniwalaan. Turuan mo kaming makinig, umunawa at magpakita ng malasakit sa halip na humusga, manlait o manakit. Panginoon, turuan mo rin po kaming igalang ang aming sarili. Paalalahanan mo kami na kami iyong obra maestra, nilalang ayon sa iyong wangis at may layunin sa mundong ito. Huwag mo pong hayaang maliitin namin ang aming sarili o abusuhin ang aming katawan at isipan sa mga maling gawain o bisyo. Bigyan mo kami ng lakas na ingatan ang aming dignidad, gumawa ng tama kahit walang nakakakita, at piliin ang mga bagay na makakabuti sa aming buhay at sa aming espiritu. Turuan mo kaming huwag hayaang matapakan ang aming pagkatao at laging ipagmalaki ang katotohanang kami iyong mga anak, mahalaga, minamahal at may halaga sa iyong mga mata. Panginoon, turuan mo po kaming magpakita ng paggalang kahit sa gitna ng pagkakaiba. Sa mundo na puno ng pagkakaiba-iba ng opinyon, relihiyon, kultura at pananaw, bigyan mo po kami ng puso na marunong makinig at magpatawad. Huwag mo pong hayaang ang aming pagkakaiba ang magbunsod ng galit, puot o pagmamataas. Sa halip, turuan mo kaming makita ang kagandahan ng bawat isa at paalalahanan mo na kahit iba-iba kami, iisa ang Diyos na lumikha sa amin. Turuan mo kaming magpatawad kung kami nasaktan at humingi ng tawad kung kami nakasakit, upang mas mapalapit kami sa kapayapaan at pagkakaisa. O Diyos, turuan mo rin po kaming magpakita ng paggalang sa kalikasan at sa lahat ng biyayang iyong nilikha. Patawarin mo po kami kung minsan nakakaligtaan naming pahalagahan ang kalikasan, ang mga puno, ilog, bundok at hayop na nagbibigay buhay at kulay sa mundo. Turuan mo po kaming maging mabuting tagapangalaga ng iyong nilikha, hindi sirain, hindi abusuhin, kundi alagaan at pangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Paalalahanan mo kaming ang bawat biyaya, maliit man o malaki, ay kaloob mo at dapat naming pahalagahan ng may paggalang at pasasalamat.
Panginoon, turuan mo kaming maging ehemplo ng paggalang sa mundo, na sa bawat salita at kilos namin makita nila ang iyong kabutihan. Sa aming pakikitungo sa aming mga guro, kamag-aral, kaibigan, kapitbahay, at kahit sa mga estranghero, naway maging daluyan kami ng paggalang, kabutihan at pag-ibig. Huwag mo pong hayaang madala kami ng galit, inggit o yabang, kundi bigyan mo kami ng pusong mahinahon, mapagpakumbaba at mapagpatawad. Diyos, naway ang paggalang ay hindi lamang maging panlabas na kilos, kundi tunay na bunga ng aming pagmamahal at paggalang sa iyo. Sa bawat araw, bawat oras at bawat sandali, naway mamuhay kami ng may paggalang sa iyong pangalan, sa kapwa, sa kalikasan at sa aming sarili. Ito po ang aming taus-pusong dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Aming mapagmahal at mapagpalang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba, umaasang maipagkakaloob mo sa amin ang biyaya ng tunay na paggalang na nagsisimula sa puso, lumalabas sa aming mga salita at nahahayag sa aming mga kilos. Salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang paalala na ang paggalang ay isang tanda ng pagmamahal at kabutihang loob, na ito ay bunga ng iyong Espiritu na nasa amin. Diyos, turuan mo kaming unang-una sa lahat na magpakita ng paggalang sa iyo, hindi lang sa tuwing kami nananalangin, kundi sa bawat oras at bawat desisyon sa aming araw-araw na buhay. Turuan mo po kami na sa bawat pagkakataon, maisaisip at maisapuso namin na ikaw ang aming Diyos, ang lumikha ng lahat, ang may hawak ng aming buhay. Bigyan mo po kami ng pusong marunong magpasalamat, pusong nagpapahalaga sa iyong salita, at pusong marunong magpakumbaba sa harap ng iyong kapangyarihan. Paalalahanan mo po kami na ang tunay na paggalang sa iyo ay nasusukat hindi lamang sa aming dasal, kundi sa kung paano namin isinusunod ang iyong mga utos, kung paano kami namumuhay ng may kabutihan at katapatan, at kung paano kami nagmamahal sa aming kapwa. Panginoon, turuan mo rin kaming magpakita ng paggalang sa aming mga magulang. Sa aming kabataan, madalas kaming nakakalimot, hindi namin nauunawaan ang bigat ng kanilang sakripisyo, ang lalim ng kanilang pagmamahal, at ang kahalagahan ng kanilang mga payo. Patawarin mo po kami kung minsan kami sumasagot ng masakit, umiiwas sa responsibilidad o nagiging pasaway. Turuan mo kaming huwag ipagwalang bahala ang kanilang mga salita at pangaral, kundi pakinggan ito ng may bukas na puso at isipan. Bigyan mo kami ng kababaang loob na tanggapin ang kanilang mga paalala kahit na ito'y mahirap para sa amin, sapagkat alam naming ito'y para sa aming kabutihan at kinabukasan. Tulungan mo kaming magpakita ng respeto hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sa pagtulong sa gawaing bahay, sa pag-aalaga sa kanila kung sila'y may sakit, at sa pagiging mabuting anak na nagbibigay ginhawa at saya sa kanilang puso. O Diyos, turuan mo rin po kaming igalang ang bawat isa, maging mga nakakatanda, ang mga guro, ang mga lider ng pamahalaan at simbahan, at maging ang aming mga kapatid at kaibigan. Paalalahanan mo po kami na ang bawat isa ay nilikha mo ayon sa iyong wangis, na sila ay may halaga,
may dignidad at karapat-dapat igalang. Turuan mo kaming maging mahinahon sa pagsasalita, na sa bawat po at opo, sa bawat pag-upo at pakikinig, sa bawat simpleng pagngiti at pagbati, naway makita nila ang respeto at kabutihan na nagmumula sa iyo. Turuan mo kaming iwasan ang pananalitang nakakasakit, ang mga biro na nakakasugat, at ang mga asal na nagpapababa ng dangal ng iba. Tulungan mo kaming huwag manghusga ayon sa itsura, estado o opinyon, kundi laging piliin ang pagmamahal kaysa galit at ang pag-unawa kaysa pagmamataas. Panginoon, turuan mo po kaming igalang ang pananampalataya at paniniwala ng iba. Sa mundo na puno ng iba't ibang pananampalataya at tradisyon, bigyan mo po kami ng pusong marunong rumespeto, na kahit iba ang aming paniniwala, handa kaming makinig, umunawa at magmahal ng walang paghusga. Turuan mo kaming maghayag ng aming pananampalataya ng may kababaang loob, hindi upang magyabang, kundi upang maglingkod at magmahal ng kabutihan. Paalalahanan mo po kami na ang bawat isa'y nilikha mo at mahalaga sila sa iyo. O Diyos, turuan mo po kaming igalang ang oras at pangangailangan ng iba. Madalas, Panginoon, kami abala sa aming sariling mundo, sa gadgets at sa social media, sa aming mga gawain, at nakakalimutan naming bigyang halaga ang oras ng iba. Turuan mo po kaming mapagbigay sa oras, makinig ng buong puso, maglaan ng panahon para sa nangangailangan, at maging sensitibo sa mga problema ng aming kapwa. Huwag mo pong hayaang masyado kaming magpadala sa pagmamadali at pagkabisi na nawawala na ang malasakit at pakialam sa kapwa. Panginoon, turuan mo rin po kaming igalang ang aming kapaligiran, ang kalikasan na iyong nilikha, ang mundong puno ng kagandahan at biyaya. Paalalahanan mo kami na bawat puno, bawat hayop, bawat bulaklak at ilog ay biyaya mo na dapat naming ingatan. Turuan mo kaming huwag abusuhin ang kalikasan, huwag magtapon ng basura kung saan-saan, huwag sirain ang kagandahan ng iyong nilikha, kundi alagaan ito para sa susunod na henerasyon. Ipaalala mo sa amin na ang paggalang sa kalikasan ay pagpapakita rin ng paggalang sa iyo. At higit sa lahat, O Diyos, turuan mo kaming magpakita ng paggalang sa bawat isa sa araw-araw, sa maliliit na bagay at sa malalaking desisyon. Sa tuwing kami makikipag-usap, turuan mo kaming maging mahinahon at magalang. Sa tuwing kami pipili, naway piliin namin ang kabutihan at katotohanan. Sa tuwing kami magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, naway piliin naming magpatawad at umunawa sa halip na magtanim ng galit. O Diyos, hindi madali ang mamuhay ng may paggalang sa lahat ng oras, lalo na sa gitna ng galit, pagkakaiba at kahirapan. Kaya hinihiling po namin ang iyong patuloy na paggabay at biyaya, na ikaw ang laging maging ilaw sa aming daan. Ikaw ang maging dahilan kung bakit kami nagmamahal at gumagalang sa aming kapwa. Ito po ang aming taimtim na panalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, kami po ay buong pusong lumalapit sa iyo sa oras na ito. Lumuluhod at nagpapakumbaba
sapagkat alam naming ang bawat mabuting asal, bawat magalang na salita, at bawat kilos na puno ng kabutihan ay nagmumula lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal at pag-aakay sa amin. At ngayon, O Diyos, hinihiling po namin ang biyayang maging mas mabuting tao, isang anak mo na namumuhay ng may tunay na paggalang sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, turuan mo po kaming higit na magpakita ng paggalang sa iyo. Sa pamamagitan ng pagluhod sa iyong salita, sa iyong mga utos, huwag mo pong hayaang ang aming mga panalangin ay maging paulit-ulit na salita lamang, kundi naway makita sa aming buhay ang bunga ng aming pananampalataya, ang bunga ng kabutihan, kababaang loob at malasakit. Turuan mo po kaming huwag magpakasama sa mga gawain ng mundo na taliwas sa iyong kalooban. Ang paninira sa kapwa, panloloko, pagmumura at pang-aapi. Bagkus ay turuan mo kaming mamuhay ng marangal na kahit hindi nakikita ng ibang tao, ay naninindigan kami para sa tama at totoo. Paalalahanan mo kaming ang paggalang sa iyo ay higit sa panlabas na anyo, kundi ito'y nakikita sa aming mga desisyon at sa paraan ng aming pakikitungo sa iba. O Diyos, turuan mo kaming magpakita ng paggalang sa aming mga magulang at sa mga nakakatanda. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, marunong makinig, at handang tumanggap ng kanilang payo at parangal. Madalas, Panginoon, nakakalimot kami, mas inuuna ang aming sarili, ang aming kasiyahan at ang aming sariling kagustuhan. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagiging suwail kami, nagsasalita ng walang galang o nagtatampo kapag hindi natupad ang aming gusto. Turuan mo kaming pahalagahan ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagmamahal na hindi sukatang bayaran, at ang kanilang mga pangarap para sa amin. Naway sa aming mga simpleng kilos, pagtulong sa bahay, pag-aaral ng mabuti, pagrespeto sa kanilang oras at desisyon, makita nila ang aming pagmamahal at paggalang. Panginoon, turuan mo rin po kaming magpakita ng paggalang sa aming mga guro at sa mga taong ginagamit mo upang kami matuto. Sa bawat leksyon na kanilang ibinibigay, sa bawat oras na kanilang inilalaan para ituro sa amin ang tama, bigyan mo po kami ng pusong handang makinig, magpasalamat at pahalagahan ang kanilang pagtuturo. Paalalahanan mo po kami na ang kaalaman ay biyaya mo at ang mga guro ay kasangkapan mo upang kami may handa para sa magandang kinabukasan. Naway huwag naming suwayin o baliwalain ang kanilang mga aral, kundi yakapin ito ng may kababaang loob upang lumago kami hindi lamang sa talino kundi lalo na sa mabuting asal. O Diyos, turuan mo rin po kaming igalang ang aming kapwa, maging sila man ay mayaman o mahirap, kilala man namin o hindi, may kapansanan man o wala. Bigyan mo kami ng pusong hindi mamimili ng kakaibiganin, pusong hindi mapagmataas at pusong marunong umunawa. Turuan mo po kaming huwag magbiro na nakakasakit, huwag manlait ng itsura, huwag mambastos ng opinyon, at huwag magmataas sa mga taong tila walang kaya o nasa laylayan ng lipunan. Paalalahanan mo po kami na ang bawat isa ay nilikha mo ng may layunin at ang paggalang sa kanila ay paggalang din sa iyo. Panginoon,
turuan mo rin po kaming igalang ang oras at pangangailangan ng iba. Minsan abala kami sa aming sariling mundo, nakatuon sa aming mga gadgets, busy sa aming sariling schedule, at hindi na napapansin ang pangangailangan ng aming pamilya, kaibigan o maging ng mga taong nakakapaligid sa amin. Turuan mo kaming maging sensitibo, nakikinig kapag may nangangailangan ng kausap, nagbibigay ng oras kapag tumulong, at naglalaan ng pagmamahal kahit sa maliliit na bagay. Turuan mo po kaming maging mapagbigay, hindi nagdaramot ng oras, ng tulong, ng pangunawa at ng kabutihan, sapagkat ito ang tunay na paggalang, ang alalahanin ng kapakanan ng iba higit sa aming sarili. O Diyos, turuan mo rin kaming igalang ang kalikasan na iyong likha, ang mga puno, ilog, hayop at bundok na iyong pinagkatiwala sa amin. Paalalahanan mo kami na ang bawat basurang aming itinatapon, ang bawat likas na yaman na aming sinasayang, at ang bawat kagubatan na aming sinisira ay paglapastangan sa biyaya mo. Bigyan mo kami ng disiplina at malasakit na mag-ingat sa paggamit ng kalikasan, magtanim kung may pagkakataon, at magbawas ng mga gawaing nakakasira sa mundo. Naway ang aming mga simpleng hakbang ay magbunga ng magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. At higit sa lahat, O Diyos, turuan mo kaming maging huwaran ng paggalang sa lahat ng oras. Sa tuwing kami makikipag-usap, naway piliin naming maging mahinahon at magalang. Sa tuwing kami makakakita ng hidwaan o galit, naway piliin naming maging tagapamagitan ng kapayapaan. At sa tuwing kami haharap sa mahirap na sitwasyon, naway piliin naming tumugon ng may kabutihan at paggalang. Turuan mo po kaming magpatawad, magpakumbaba, at magmahal ng higit pa sa aming sarili. Naway ang aming simpleng mga salita, ang salamat, po, opo, at pasensya na, at ang aming mga gawaing puno ng kabutihan ay maging liwanag sa mundo na madalas ay puno ng galit, inggit at pride. Panginoon, alam naming hindi ito madali. Hindi laging madaling gumalang, lalo na kapag kami nasasaktan, nagagalit o nadarama naming kami naaapi. Kaya't hinihiling po namin ang iyong espiritu na patuloy na gumagabay sa amin, magpuno sa aming puso ng kabutihan at magbigay ng lakas upang magpakita ng paggalang sa bawat sitwasyon. Sa iyong pangalan, O Panginoong Hesus, ito po ang aming taimtim na dalangin at pagsusumamo. Amen. Kapatid, ang pamilya ang unang regalo ng Diyos sa atin, kanlungan ng pag-ibig, pag-aaruga at pagtutulungan. Ngunit kahit sa loob ng tahanan, may mga pagsubok, di pagkakaunawaan, kakulangan, karamdaman o pagkakalayo ng loob. Sa ganitong mga sandali, lalong mahalaga ang panalangin. Sa panalangin, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating pamilya, ang bawat miyembro, bawat pangangailangan, bawat sugat na kailangang pagalingin, at bawat pangarap na nais matupad. Ang panalangin ay parang bigkis na muling nag-uugnay sa puso ng bawat isa. Sa tuwing tayo'y nananalangin para sa ating pamilya, ipinapakita natin na kilala natin ang Diyos bilang sentro ng ating tahanan. Hindi kailangang perpekto ang bawat isa sapagkat ang biyaya ng Diyos
ang magpapakumpleto sa kakulangan natin. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ng pag-asa sa kabila ng mga hamon. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Josue chapter 24 verse 15. Aming Amang nasa langit, Diyos ng pag-ibig, pagkakaisa at habag. Lumalapit po ako sa iyo ngayong gabi o araw. May pusong puno ng pasasalamat, ngunit sabay ding may dalang mga alalahanin at mga pangarap para sa aking buong pamilya. Ikaw ang pundasyon ng aming tahanan, at sa iyo ko po nais ialay ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang aming mga relasyon, ang aming mga gawain, ang aming mga kalakasan at kahinaan, at higit sa lahat ang aming hinaharap. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Salamat sa mga taong kasama ko sa bawat yugto ng aking buhay. Sa bawat pagtawa, sa bawat luha, sa bawat pagsubok at sa bawat tagumpay. Salamat sa magulang kong patuloy na nagsasakripisyo at nagmamahal kahit hindi palaging napapansin. Salamat sa mga kapatid kong nagsisilbing katuwang, karamay at minsan man ay kakampi o kaaway, ngunit laging bahagi ng puso ko. Salamat sa mga anak kung meron man na siyang kagalakan ng tahanan, at sa bawat miyembrong napapalalim sa kahulugan ng salitang pamilya. Ngunit alam ko po, Panginoon, na kahit isang dakilang biyaya ang pamilya, ito rin po ay isang malaking responsibilidad. Kaya't sa iyo ko iniaangat ang bawat isa sa amin. Kung may alitan sa aming pagitan, Panginoon, basagin mo ang pader ng tampo, pride at katahimikan. Palitan mo ito ng pagpapatawad, pagalangin, pag-unawa at mas malalim na pagmamahalan. Kung may nasasaktan, pagalingin mo po. Kung may nahihirapan, palakasin mo po. Kung may naliligaw ng landas, gabayan mo po pabalik sa tamang daan. Panginoon, bigyan mo po ng lakas ang aming mga magulang sa kanilang pagod na mga katawan na kanilang ginagampanang papel bilang ilaw at haligi ng tahanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang karunungan upang makapagturo sa amin ng tama, at ang tibay ng loob upang maitaguyod ang aming pangangailangan, hindi lang sa material, kundi pati sa moral at espiritual na aspeto ng buhay. Palawakin mo po ang kanilang pasensya at pataasin mo ang kanilang pananampalataya sa mga panahong tila hindi sapat ang kanilang kayang gawin. Sa mga anak, Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba at masunurin. Tulungan mo kaming laging gumalang at magpasalamat. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na makatulong, hindi lamang sa gawaing bahay, kundi sa pagtaguyod ng isang masaya at mapayapang tahanan. Kung kami man ay dumaraan sa mga pagsubok, sa pag-aaral, sa pagkakaibigan, sa pagdadalaga at pagbibinata, Panginoon, yakapin mo po kami at akayin palapit sa iyo. Kung may isa man sa amin na dumaraan sa lungkot, depresyon, sakit o anumang mabigat na pinapasan, ilapit mo po siya sa iyong presensya. Ipagtanggol mo po kami mula sa mga salitang nakakasakit, sa mga impluwensyang sumisira, sa mga tukso ng mundo.
Balutin mo ang aming tahanan ng iyong banal na dugo. Panginoon, ang dugo na si Jesus na nagbibigay ng tagumpay, kaligtasan at pag-asa. Hinihiling ko rin po, Ama, na maging sentro ka ng aming pamilya. At naway hindi lamang kami magtipon sa hapagkainan o sa panunood ng TV, kundi magtipon rin upang magdasal, magbasa ng salita mo, at magpalakasan sa pananampalataya. Bigyan mo po kami ng mga mata na laging naghahanap ng kabutihan sa isa't isa at mga puso na marunong magpatawad at magmahal kahit mahirap. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalatayang matibay, yung pananampalatayang hindi natitinag ng kahirapan, hindi nangihina sa gitna ng unos, at hindi nawawala kahit kailan. Naway ang aming pamilya ay hindi lamang maging ligtas at masaya, kundi maging instrumento ng iyong pag-ibig sa ibang tao. Gamitin mo kami bilang ilaw sa iba, bilang inspirasyon sa mga pamilya rin na dumaraan sa pagsubok. Tulungan mo kaming maging buhay na patotoo ng iyong katapatan at biyaya. Ito pong lahat ay aming itinataas sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, na siyang tunay na punong haligi ng aming tahanan. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, Ikaw na lumikha sa bawat isa sa amin at tumawag sa amin upang mamuhay hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang isang pamilya na may layunin, pananampalataya at pag-ibig. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong oras na ito nang may kababaang loob at may puso ng pasasalamat at paghingi ng tulong. Salamat po, Panginoon, sa aming pamilya. Ito'y hindi perpekto, ngunit ito'y isang biyayang patuloy naming pinanghahawakan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sa gitna ng bawat hamon, alam naming ikaw ang dahilan kung bakit kami nananatiling magkasama. Salamat po sa bawat miyembrong nagbibigay ng sigla at saysay sa aming araw-araw na buhay. Salamat sa mga pagkakataong kami ay nagtutulungan, nagtatawanan at nagsasama-sama sa harap ng lamesa, sa loob ng tahanan at higit sa lahat sa panalangin. Ngunit Ama, hindi rin po namin maikakaila na may mga sandaling kami ay nagkakawatak-watak. May mga hindi pagkakaunawaan, may mga tampuhan, may mga salitang nasasabi na hindi na mababawi, may mga sugat sa loob na hindi laging napapansin. Kaya't sa oras na ito, itinataas po namin ang aming buong pamilya sa iyong mga kamay. Pag-isahin mo po kami, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang pusong marunong makinig, umunawa at magmahal kahit sa gitna ng pagkakaiba-iba. Turuan mo kaming umako ng pagkakamali at huwag maging alipin ng pride at galit. O Diyos, Ikaw ang nagsabi na ang tahanang nakatayo sa iyo ay hindi matitinag. Kaya't itinatayo po namin ang aming tahanan sa batong matibay. Ang iyong salita, nais naming maging isang pamilya na hindi lamang nagkakaisa sa pangalan, kundi tunay na nagkakaisa sa layunin, pananampalataya at direksyong mula sa iyo. Maging sentro ka po ng aming relasyon sa isa't isa. Sa bawat desisyon, sa bawat usapan, sa bawat plano,
naisin naming ikaw ang manguna. Panginoon, hinihiling din po namin ang proteksyon mo sa aming pamilya, hindi lamang laban sa pisikal na sakit o kapahamakan, kundi higit sa lahat, laban sa mga espiritual na panganib. Ilayo mo po kami sa tukso ng kasinungalingan, inggit, galit, katamaran, kahalayan at materyalismo. Turuan mo kami ng kabanalan, disiplina at takot sa iyo. Sa bawat miyembro ng aming pamilya, lalo na sa mga kabataan, itanim mo po ang malalim na ugnay, isang ugnayang hindi basta-basta mawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Bigyan mo po kami ng karunungan at pag-ibig ang mga magulang upang maging huwaran at gabay. Palakasin mo po ang kanilang loob lalo na kapag sila'y napapagod at nawawala ng pag-asa. Palitan mo po ng katiyakan ang kanilang pag-aalala at bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula sa iyong presensya. At para sa mga anak, Panginoon, dalangin po namin na lumaki silang may takot sa iyo, may malasakit sa isa't isa at may pananabik na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Na huwag silang mahulog sa maling landas, kundi matutong kilalanin ka at sumunod sa iyo mula sa murang edad pa lamang. Naway maging matibay ang kanilang pananampalataya na kahit dumating ang unos ng buhay, mananatili silang nakaangkla sa iyo. Kung may isa pang miyembro ng aming pamilya na nalalayo sa iyo, Panginoon, hipuin mo po ang kaniyang puso. Kung siya'y nalilito, bigyan mo siya ng liwanag. Kung siya'y sugatan, gamutin mo. Kung siya'y nalalamig sa pananampalataya, pag-apuyin mo pong muli ang apoy ng pananalig sa kanyang puso. Walang sino man sa aming pamilya ang nais naming maiwan sa dilim. Panginoon, lahat kami nais naming sabay-sabay na lumapit sa iyo. Tulungan mo po kami na huwag lang hangarin ang panlabas na kasaganaan, kundi ang mas malalim na yaman. Ang yaman ng pag-ibig, pagkakaisa, pagtitiwala sa iyo, at pagtutulungan sa loob ng tahanan. Nais naming ang aming pamilya ay maging liwanag sa komunidad, hindi upang ipagmalaki ang aming kabutihan, kundi upang ipakita kung gaano kakabuti at tapat sa mga pamilyang nagtitiwala sa iyo. At sa mga panahong kami susubukin sa sakit, sa kawalan, sa kalungkutan, at hindi pagkakaunawaan, Panginoon, ipaalala mo po sa amin na kasama ka pa rin. Ibalik mo kami palagi sa paanan mo, sa presensya mo, at sa iyong dakilang plano. Huwag mong hayaang mawala kami sa landas, ilapit mo kami sa isa't isa, at higit sa lahat palapit sa iyo. Ito po ang aming panalangin, isang panalangin ng pag-asa, paghihilom at panibagong simula. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas at hari ng aming tahanan. Amen. Aming Diyos na buhay, aming manlilikha, tagapagtanggol at ilaw sa gitna ng kadiliman, kami po ay lumalapit sa iyo bilang isang pamilya na uhaw sa iyong presensya, na uuhaw sa katotohanan at naglalakbay sa gitna ng isang mundong puno ng kaguluhan, tukso at kawalang katiyakan. Punuin mo po ang aming tahanan ng iyong banal na presensya at itanim mo sa puso ng bawat isa ang pananampalatayang matibay, malalim
at hindi natitinag ng unos. Panginoon, marami pong pamilya ngayon ay pinanghihinaan ng loob. Marami ang nag-aaway, marami ang nagkakawatak-watak, marami ang nawawala ng direksyon. Kaya't idinadalangin namin na ang aming sambahayan ay hindi mapabilang sa mga nagkakahiwalay-hiwalay, kundi maging sambahayang nananatiling buo, lumalaban at tumindig sa iyong salita. Panginoon, itinuring naming biyaya ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ngunit alam rin naming may mga araw na hindi kami nagkakaintindihan. May mga araw na kami nagkakamali, nasasaktan, at minsan ay nalilimutan ka sa dami ng aming inaasikaso. Kaya't muli po naming iniaalay sa iyo ang aming buong buhay, buong tahanan at buong pagkatao. Linisin mo po ang bawat sulok ng aming puso, ang bawat lihim na sama ng loob, takot o pagdududa, at palitan mo ito ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang nakaugat sa iyo. Ama, tulungan mo po kaming maging matatag sa pananalig. Sa mga panahon ng kakulangan, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming tagapaglaan. Sa mga panahon ng kalungkutan, ikaw ang aming kaaliwan. Sa mga panahong kami ay nalilito at hindi na alam ang susunod na hakbang, ikaw ang aming direksyon. Nais po naming ang bawat desisyon naming pamilya ay laging nakaayon sa iyong kalooban. Itinataas din po namin ang aming mga magulang, bigyan mo sila ng karunungang mula sa langit upang maitaguyod ang kanilang mga anak sa daang matuwid. Sa bawat pagpapagal nila sa trabaho, sa bahay at sa pangaral, balutin mo sila ng iyong lakas at kalinga. Turuan mo silang manalangin, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa aming ding mga anak. Ibalik mo po sa kanila ang tuwa at pag-asa sa gitna ng kanilang mga sakripisyo. At kami pong mga anak, Panginoon, ay lumuluhod din sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, hindi lang sa oras ng kaginhawaan, kundi lalo na sa oras ng pagsubok. Bigyan mo kami ng puso na marunong gumalang, magpasalamat at maging masunurin. Huwag mong hayaang mahulog kami sa mga bitag ng mundo, sa tukso ng barkada, maling relasyon, kasinungalingan o kasalanan. Sa halip, itaas mo po kami sa iyong presensya at punuin mo kami ng karunungan at pagtatakot sa iyo. Kung ang aming pamilya ay dumaraan sa pagsubok, maging ito man ay sakit, pagkabigo, utang, problema sa relasyon o spiritual dryness, Panginoon, lumapit ka po sa amin. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na kailanman ay hindi nagkukulang. Ibalik mo po ang apoy ng pananampalataya sa aming tahanan. Turuan mo kaming manalangin ng sabay-sabay, hindi lamang kapag may problema, kundi lalo na kapag may pagpapala. Turuan mo kaming magpasalamat sa maliliit na bagay at kilalanin ka sa bawat takbang ng aming buhay. Panginoon, pangarap po naming maging pamilyang nakikita ka, hindi sa pamamagitan ng panlabas na anyo, kundi sa aming pag-uugali, desisyon at ugnayan sa isa't isa. Nais naming maging halimbawa ng isang tahanang may takot sa Diyos, hindi para ipagmalaki ang aming sarili, kundi upang ituro sa iba kung gaano kakabuti sa mga taong nagtitiwala sa iyo. At sa huli, Panginoon,
Sa bawat araw na dumarating, bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. Naway ang bawat miyembro ng aming pamilya ay lumalim sa relasyon sa iyo. Gamitin mo po ang aming pamilya bilang instrumento ng iyong pag-ibig sa ibang tao. Naway ang aming buhay ay maging ilaw sa gitna ng dilim at maghatid ng pag-asa sa mga nawawala ng tiwala sa pamilya at sa iyo. Lahat ng ito'y aming taimtim na idinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. O Diyos ng mapagpatawad at puspos ng habag, ang mga sandaling ito, kami po'y buong pamilya ay lumuluhod sa iyong harapan. Bitbit ang aming mga pagkukulang, ang aming mga sugat, ang aming mga hindi nasambit na hinanakit, at ang aming tahimik na mga panaghoy. Kami po ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran, kagalingan at panibagong simula bilang isang sambahayan na naghahangad ng kapayapaan mula sa iyo. Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ikaw pa rin ang nagbuklod sa amin. Ngunit inaamin po namin maraming pagkakataon na kami ay nasaktan, nakasakit at nagkulang sa isa't isa. May mga salitang binitawan sa galit, may mga kilos na lumimot sa paggalang, at may mga panahong kami tumahimik at hindi nagpakita ng malasakit. Sa lahat ng ito, patawarin mo po kami, Panginoon. Hindi lang bilang individual, kundi bilang isang pamilya. Tulungan mo kaming maging bukas sa pagpapatawad. Linisin mo ang aming mga puso sa galit at hinanakit na matagal nang nananahan sa aming mga dibdib. Palitan mo ito ng pag-unawa, ng pagkakalinga at ng tunay na pagmamahal. Huwag mong hayaan na ang mga hindi pagkakaunawaan ay tumubo bilang pader sa pagitan naming magkakapamilya. Sa halip, sirain mo po ang mga hadlang at itayo ang tulay ng pagkakasundo. Turuan mo kaming magsabi ng patawad ng buong puso at pinapatawad kita ng walang pasubali. O Diyos, ikaw ang Diyos ng mga panibagong simula. Kaya't idinadalangin po namin na bigyan mo ang aming pamilya ng bagong simula ngayon. Naway simula sa araw na ngayon, mamayani ang iyong pag-ibig sa bawat sulok ng aming tahanan. Magsimula nawa ang panibagong yugto ng aming pagsasama, isang yugtong puno ng malasakit, respeto, bukas na komunikasyon at higit sa lahat, pananampalataya sa iyo. Ihanda mo rin po ang aming mga puso na harapin ang mga darating pang pagsubok. Gawin mo kaming matatag, hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil ikaw ang aming sandigan sa gitna ng krisis. Ikaw ang aming kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang aming katahimikan. At sa gitna ng pagkakahiwalay-hiwalay ng mundong ito, ikaw ang nagbibigay ng pagkakaisa. Panginoon, inaanyayahan ka po namin na manahan sa aming tahanan. Maging sentro ka ng aming usapan, ng aming plano, ng aming mga pangarap. Gawin mo kaming isang pamilyang hindi lamang nakabase sa damdamin, kundi nakaangkla sa katotohanan at sa iyong salita. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng dasal sa loob ng tahanan, na kami ay magtipon-tipon
upang hindi lang magkwentuhan, kundi upang magpasalamat, magsisi at magtiwala sa iyo. Aming Ama, bigyan mo rin po ng karunungan ang bawat isa sa amin. Sa mga magulang, karunungang mamuno, magmahal ng tapat, at magsakripisyo ng may galak. Sa mga anak, karunungang sumunod, rumespeto at umunawa. Sa bawat kapatid, karunungang magtulungan at maging sandigan ng isa't isa. Kung sakaling may mga mahal kami sa buhay na nawawala, naliligaw o nasasaktan sa kanilang pananampalataya, Panginoon, iniaabot po namin sila sa iyo. Hipuin mo po ang kanilang puso, dalhin mo sila pabalik, hindi lamang sa aming tahanan, kundi sa iyo. Sapagkat ang pamilya ay hindi ganap kung may isa mang nawawala sa iyong presensya. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Salamat sa pagkakataong ayusin ang nasira. Salamat sa pananampalatayang magpatawad at salamat sa biyayang magpatuloy kahit marami ng pinagdaanang luha at sugat. Naway ang aming pamilya ay maging saksi ng iyong habag at kapangyarihan. Hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil ikaw ay matapat. Lahat ng ito'y aming idinadalangin. Walang ibang inaasahan kundi ikaw. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.